Hi, good morning. Sa labas na kami. Good morning dito sa Italy. Good afternoon sa Pilipinas. At sa Amerika, mga natutulog na sila. Sa palagay ko. Tulog pa pala sila. Lumabas kami. Mamimili ng konti. Umulan dito kanina. Vero che ha piovuto stamattina o stanotte? Sì, stamattina. Quando sono andato allora cominciava a cadere qualcosa. Tanyo, ang lakas ng sikat ng araw. Pero umulan kaya basa yung ano, medyo basa pa ng konti yung kalsada. Tapos na naman ang July, bukas. Fine mese. Domani fine mese, iniziamo con agosto. Ito yung malapit na park playground dito sa amin. Dito ko dinadala dati yung apo kong maliit, si Adriana, nung maliit pa siya. Ngayon 5 na siya eh, magsi 6 na. Diyan namin siya dinadala sa swing na yan. Oh. Dami ditong squirrels. Diyan sila tumitira sa mga puno na yan. Ang lalaki niya. Kaya tingnan nyo, walang damo sa baba. Kasi pag hindi naaarawan ng lupa, hindi tumutubo ang damo. Yan o. Ay, may nakadapo. Diyan sila. Pero ngayon wala. Hindi mga nagpapahinga. Pero pag may dala kang nuts, lalabas sila. Tutti a riposo. Scoiattoli. Sì, non ci sono, perché fanno ho letto da qualche parte che lo scoiattolo fa tipo un letargo un po' strano. A volte sta un mese, si nasconde, dorme, tutto il mese di fila. Non lo vedi più. Come tartaruga. Poi dopo, ma non in inverno, durante l'estate, così di mese, così il periodo. Hanno un letargo un po' strano, dipende quando sono stanchi, diciamo. Sempre io vanno a dormire, un mese di fila magari. Ganun pala ang mga squirrel, sinasabi niya sa akin. Nag-i-stay daw ng matagal, nag-hibernate. Parang yung ano, yung turtle kasi nag-hibernate sila pag ano, winter. Pero yung squirrel pala kahit hindi winter, nag-hibernate. Alam niyo, importante kung dinayo, kaya lumabas kami. Yung coco, tsaka bawang. Gusto kong gumawa ng pandikoko mamayang gabi. Tsaka yung bawang kasi magpapansit ako. Birthday ng kapatid ko bukas, yung kapatid kong namatay sa Pilipinas. Papansit ako ngayon. Total, meron naman akong mga ingredients. Yun na lang ang kulang, yung bawang. Nagamit ko lahat sa longganisa. Dito na kami sa discount store. Isa pa itong discount store. Tatawid ka pa. Yung isa mas malapit. Ito medyo isa talagang lapit. Talagang off muna natin. Ayan ang mga salad nila dito na nakapack. Ayan, wala pang 1 euro ito. Pero konti lang ang laman yan. 125 grams lang. Ayan ang mga pakwan nila, ang lalaki. No, pesano loro. Tapos ito rin yung isang klase pa ng pakwan. Ay, akala ko bukas na, picture pala. Ayan mga fruits. Ayan ang mga prutas. Peaches, apples, kiwi. Ito mga seeds na pananim. Meron din silang parang mga cornic dito. C'è ancora tipo 4, 3. Mga nuts. La frutta è verdura di me. Frutta estiva dove trovarla
Mga tinapay. Kumuha ako ng pang-almusal, hindi pa ako nag-aalmusal. Ito yung favorite ko. Ito. Tapos kumuha din kami nito para bukas naman. Croissant na marmelata, yung jam, ang palaman. Ito naman krema. Ayan, mga pizza ready na. Saka bread. Ito may olives ito. Masarap yan. Pero medyo heavy pag may olives. Ito naman yung mga cheese. Ito napunta na namin ang factory nitong biragi. Yan, pasta na may palaman sa loob. Yan, tinapay on the laki. Alam niyo ito, yung pretzel. Bagel yata ang tawag niya sa ibang bansa sa ano, England. Parang bagel yun. O Germany ba? Mga sweets. Dito naman, mga pasta, mga fresh pasta ito. Dapat dito naka-ref. Hot dogs. Salami. Ayan, daming klase ng hot dogs dito. Ito masarap ito. German products kasi karamihan ng tinda nila rito. Ayan, ano yan. Ang tawag dyan mortadella. Ito. Mortadella ito. Masarap din yan. Ito gusto ko ito. Kahit i-boil mo lang, hindi mo i-fry. Ayan ang laki yung pang-ihaw. Ayan ang guanciale, yung pula ang etiquette na yun. Yun yung ginagamit sa carbonara. Pasta alla carbonara. Prendo questo, che fa quello di spalla, 79, che ti dicevo che costava poco. Basta una, sì, per 3 giorni. Sì, tanto è un po' speso, ma vabbè, adesso. Ayan, ang laki ng ham, oh. Yung isang, ang laki, I mean, isang buo yan. Hiwa-hiwain na lang. Quello di spalla. Uno dell'altro che costa di meno. Un po' più grasso. Mga tomato sauce. E già che non abbiamo più questa, possiamo prendere questi. Passata però non polpa, no? Ah, passata. Preferisco polpa. Perché adesso non mi serve. Mga yogurt. Yogurt ce l'hai amore, a posto. Ayan o, lalaki yung bucket yan ng yogurt. Ancora uno da iniziare. Makakapili kayo ng flavors at presyo. Milk. Yan, katulad niyan, may discount na yan. Pero kailangan i-consume nyo ng maaga. Huwag nyo nang patagalin. Ito ang mga pasta nila dito. Itong mga markang ito, hindi ito yung mga markang sikat dito. Ito yung pag nagbabudget ka ng pera, gusto mo magtipid, ito ang bibilhin mo. Ito kasi ito, gaya nito, medyo may kamahalan na ito. Yan, mga yan. Ano na ang quality nito, maganda. May kamahalan na talaga yan. Ito. Ayan, mga sauce. Mga panglaba, panlinis ng bahay. Ayan, mga detergents. Panglaba ng damit. Tsaka yung pampabango. Ano ba tawag sa atin? Ito. Ayan, sagana kami dito sa mga panghugas ng plato yan. Sabon yan sa plato. Hindi ho yan mahal dito. Nagulat ako sa Pilipinas. Napakamahal nung binibiling pang dishwashing liquid. Mahal-mahal. Nag-order pa ako sa online.
pareho din naman pala. Baka napamahal pa ako sa online. Depende kasi. Ito yung mga pangontra sa lamok, mga insekto. Ito naman yung mga tinapay na mga ready na. Yan. Ito naman ang mga wine. Kita nyo yan. Kung ano kayo broken hearted, bumili kayo ng isa niyan, inumin nyo. At malamang tulog kayo niya ng magdamag maghapon. Yan, beer. Ito masarap ito eh. Tanungin ko nga mister ka kung gustong itry ito. Nag-beer din kasi siya paminsan-minsan. Mag-beer muna tayo. Mag-beer muna tayo. Makaka-relate dito yung mga kaedad ko. Yung commercial na yon ng San Miguel Beer. Ito German beer. Hindi kamahalan itong mga brands na ito. Tea. Ito mga snacks. Potato chips, tsaka kung ano-ano pang mga snacks. Ito flavored ng bacon. Ang lalaking packs nung ano. Tapos na kami. Ang ganda, sabi ko, ang ganda ng background. Pero mga basurahan. Ito ang lugar namin. Ang presko. Hangin. Malinis naman dito. Maganda. Tapos tahimik dito. Maanong mga tao dito. Tahimik lang sila. Mula nang dumating kami dito, 2019, wala pa akong na-witness dito ng mga pangyayaring kakaiba. Parang I feel safe. Alam niyo yun. Mararamdaman mo naman yun sa lugar mo. Bakit para akong yung buko ko parang parang benda. Ang pagkatali ko, di ba? Alam niyo alam mong safe ka sa isang lugar, walang masyadong masasamang loob na nakikita ka na at nangyayari. Kasi nangyari na sa akin way back sa dating lugar na tinirhan ko yun. Ikwento ko sa ibang araw. Traumatic incident. Mahirap no, nadadala mo yun sa buhay mo. Yung ganong pangyayari. Kahit matagal na, ilang taon ang dumaan, kahit 20 years. Tingnan natin, may squirrel. School din yan. Di ba may school din doon? Nasa gitna kami ng dalawang school ng mga bata lang. Mga bata. Hindi yan pang high school. Preschool. Yung isa. Tapos ito naman, ano ba tawag dito? Pareho kasing ano ba tawag paano ba sa atin yung term na yung? Kasi dito may tinatawag na, asilo nido. Questo qua, sì. Questo è l'asilo nido. O materna. Quella materna. No, sì, quella un po' più grande, materna. Questa materna. Questa materna l'asilo nido. laggiù. Asilo nido kasi yun yung quanti laita di tipo bebe, no? Fino a Bebe 3 anni. dito 2 anni e baby. mese, 3 anni porti già l'asilo. Asilo nido è come Giada. Quello piccolo, sì. Anche Quelli piccolo sono quelli da 1 anno fino a 3 anni. Fino a 2 anni e mezzo metti ancora al nido. Yun, yung pang baby yun. Pwede nyo nang iwan kahit mga ganun, wala pang 1 year old. Pwede nang iwan ang bata sa anche 6 mesi. Asilo nido. Sì. O yun, kahit 6 months old, 6 months Prima old. di 6 mesi ancora se vuoi.
Basta baby, kahit be infant, kasi pag nagtatrabaho yung magulang, mas nabibigyan ng points yun. Priority lang tanggapin yung mga ganon. Pero pag hindi nag-work ang magulang, wala silang masyadong dahilan para ipasok ang eskwela sa ano dahil may time sila mag-alaga. Pag working ang parents yun, mas malaki ang chance na matanggap sa ganun yung mga anak nila. Doon yun, doon sa may malaking pine tree, malaki. Yung mga baby dyan, hanggang 3-year-old daw, sabi ng mister ko yun. Kasi ako hindi naman ako nag-anak dito, kaya hindi ko alam masyado. Mga apo lang. Tapos yun, yung isang yun na dinaanan natin, yun yung mas malalaki na. Parang yun na yung kindergarten yata. Ito na kami. Pasok na ulit kami. Makapag-almusal na rin ako. Hindi nyo na maabutan, makakain yung pansit. May naglilinis sa aming, sa aming building. Ganun ko dito. Diyan na. May naglilinis sa building mo. Para din condo. Abbiamo pescato ancora bagnato, dispiace. Alam nyo yung yung may mga batas din dito dyan sa mga hawakan para dito sa mga hawakan na ito. No, qua è asciutto. Lì kami. May mga batas din dyan na kailangan may ganyan ang mga buildings dito. Kailangan sundin nyo ng mga ganito. Andito yung mga panlinis nila. Kaya ako ang pag-upa dito, may bukod sa rent mo, may mga kasama pang yun, expenses para sa mga maintenance nito, babayaran mo rin yun. Lalo pag may-ari ka ng unit, mas malaking gastos dahil lahat ng repairs kasali sila. Ang kagandahan lang sa umuupa, hindi ka kasama dun. Yan, hindi lang nililis dito sa part namin, sa floor namin. Buongiorno. Ito na kami. Saan ko na kami? Here we are again, home again. Nakapamili na. Bumili ako nito dahil hindi pa ako nag-aalmusal. Ito yung favorite ko na sa mga ganitong pang-almusal, yung mga croissant. Ito naman yung may pecan nuts. Tingnan natin yung presyo niyan. 69 cents. Ito naman yung croissant na may marmalade, yung may jam. Apricot jam ang laman nito. 55 cents ito ang kada isa. Dalawa kasi bukas ito almusal namin. Siya nag-almusal na, so ito nga kakainin ko ngayon. Then bumili ako ng bawang, naubos ko sa longganisa nga. 1.49 ito, €1.49. Ito naman yung ham. Kita nyo, pag may ganyan mga discount sila, tapos i-consume nyo naman agad. So okay naman na. Hindi naman ho dito nagbebenta ng mga sira na. Ito ibig sabihin nito, like in 3 days kailangan ma-consume, 4 days. Minsan na matagal pa eh. Ganun ho talaga dito. 179 ang dating presyo, tapos may discount ng 54 cents. Tapos itong chocolate, tuwan-tuwa ako dahil yung naghahanap ako dahil noon pa ng chocolate, yung dark. Yung gagawin ko sa Dubai chocolate sana na pinaplano ko noon pa. Hindi ko magawa-gawa. Kulang na yung dark chocolate namin dito sa bahay. Saka yung bibili pa ako sa baton ng pistachio. Pistachio kasi dito ang tawag ko. Pero sa English pistachio, kaya yun ang, yun ang inaano ko kasi syempre. Hindi naman lahat ay alam ang salita sa Italy. Ngayon, nakabili ako ng dark chocolate. 500 grams ang isa nito. Sa halagang €5, $4.99. So sabihin na natin sa palitan na ilagay 67 na kasi ngayon, mataas na ang palit eh. Sabihin na natin 64 lang. Kung €5 kasi kumbaga 6,400 kung 10 no ang palit. Ay, sorry, mali pala. 600
Grabe naman ako. 100 euro yung sinasabi ko, 6,400. Kung 64 ang palitan. Let's say na lang 66 nga para malapit sa katotohanan sa ngayon, sa palit ngayon. 66 na lang, sabihin natin. So, 660 yung 10 euro. So, hatiin nyo yun. Yun ang presyo nito. So, 330, no? 5 euro. Yun ang halaga nitong 500 grams na dark chocolate. Gagamitin ko sa Dubai chocolate na pinaplano ko. Then, ano pa ba? Banana. Bananas in pajamas. Banana. Ang kilo nito is 139. So, ito, dahil mahigit 1 kilo, ay wala, kulang-kulang 1 kilo, 138, konti na lang naman kulang. So, yun ang presyuhan na ng mabilihin dito. Nasabi ko na ba ito? Itong bawang. Naubos ka sa longganisa. 1.49, mga 1 euro and 50 cents. Ganun. So, kayo nang bahala mag-ano. Bale, ano lang ho, ito, 150 grams lang ito. Medyo mahal din naman ang bawang dito, pero konti lang naman kami gumamit. Nagtatagal naman sa amin ito. Tsaka yung mga sibuyas na yan. Hindi gaya nung sa akin, nagmahal yung sibuyas. Grabe, diba? Ang dami nagreklamo kasi nakakapagtaka nga naman. Pilipinas, ang sibuyas sobrang mahal. Mahal pa sa karne. Pero at least bumalik na sa normal, diba? Na ano na uli yung mga presyo na. Naging regular na uli. Ang nangyari lang na hindi ko nagustuhan, wala silang coco. Yun ang sadya ko sa kanila. Doon kasi ako bumibili ng coco pag gumagawa ako ng pandi coco. Yung sa kanila kasi yung desiccated ba yun, yung tinuyong coco. Pero yun ay hindi yung sapal, talagang coco yun. Saka nasa ano na yun, nasa pack. Ang naandun ay ano, harina, yung flour. Coco flour. Eh, hindi naman yun ang kailangan ko dahil ang ginagamit kong flour yung tunay. Pampalaman lang sana yun. Wala ho sila. Hindi ko alam kung sana hindi nila inalis sa sa market nila kasi importante sa katulad ko na nagbe-bake din minsan kung nangangailangan. Hindi lang ho sa pandiko ko ginagamit. Yung ginagamit ko rin yun minsan sa palita o ginagamit ko rin yun sa pagbe-bake ng cake. Masarap din yung cake na may coco. Ayun, wala. Pasensya. Ngayon, hindi ko alam. Iniisip ko saan ako pwede mag-try na makabili. At na, ano. Baka pumunta ako mamaya hapon sa ibang shops para tumingin. Baka meron sila. So far, dun lang sa kanila nakakabili. Kikilos na ako kakain nitong asawa ko ng tanghalian. Nag-almusal siya ng biscuit lang. Ako, wala pa talaga akong kinain. Tubig lang. Para umandam na, magpapansit nga pala ako, mag-iwap ako ng mga gulay. Meron akong isang listener. Eto. Yan o, nakagawian niya na yan. O diba, parang Pilipinas lang. Hi, I'm back. Pawiso ako dahil naglagay uli ako nito sa ulo. Kanina naggisa ako dahil magpapansit ako. Sinimulan ko ng naggisa na ako tapos ngayon pinapakulo ko na yung tubig na may carrots. Nilagay ko na yung carrots. Ito ang lulutuin natin. Ilalat ko na ito. 454 grams. At kaya ganun, no? May mga naintindihan pang 4 grams. Di na lang 450 or 500 grams. Super bihon. Super golden bihon pala. Lalating ko na ito kasi malaki naman itong kawali ko. Wok ito. Kawa. Malaki ito. Kasi ito dito. Kasi sasamahan pa natin yan ng gulay. Ilagay ko na itong pansit bihon. Pag konti lang, pwedeng dalawa ng ganito kasi 4 to ang laman nito dito. Alam ko naman meron ito sa Pilipinas eh. Nabibili namin to dito sa mga Asian market. Kadalasan inchik ang nagtitinda. Toyo, yung mga ganong gata.
Ito, ginisa ko muna ito. Hindi ko na pinakita lahat dahil kanina very busy ang lola dahil marami akong ginawa. Inayos ko yung mister ko dahil papasok sa trabaho. Ginisa ko na itong mga karne, manok at baboy ang sahog. Ibalik ko na ulit dito dahil kumukulo naman na ito kanina pa. Para makuha pa rin nung sabaw yung lasa ng karne. Madali na ma-overcooked itong ano eh. Itong tawag dito. Madaling maluto itong carrots kahit hilaw pwedeng kainin. Kaya okay na yung kulo na yun na siguro 3 minutes or 5 minutes na kanina pa yan. Pag kulo niyan uli, ilalagay ko na itong bihon. May timpla na yan. Meron na yung toyo at paminta. Masarap dito ang may paminta, pero hindi ko masyadong dinadamihan kasi yung mga ganun, madali na magdagdag kahit ang toyo pag matabang. Kaya matabang lang ang timpla ko lagi. Minsan nagkakamali ako gaya ng longganisa, nagkamali ako doon dahil sinunod ko pa yung recipe sa YouTube. Otherwise, kung yung timpla kong original, hindi maalat masyado. Kaya lang yung mahirap itansyahin yung kung gaano karaming karne, gaano karaming asin. Kasi alam na, hilaw yun eh, hindi naman natin basta matitikman yun. Hintayin ko lang kumulo, lagay ko na ito. Then, pag nakita natin na medyo malapit na rin maluto yung bihon, hindi ko na ito binababad sa tubig. Yung iba yata binababad pa ito. Para kasing masyado nang malalabsak pag binabad pa. Madali itong lumambot eh. Yung sotanghon binababad ko dahil yun ang matigas. Ito hindi ito matigas masyado. Mas matigas pa nga yung pansit canton eh. Akala lang natin ang pansit canton madaling maluto. Hindi ho. Matagal maluto ang pansit canton. Napansin ko, ang tigas pa kahit matagal nang kumukulo. Ilagay na natin. Tama lang yung sabaw niyan. Takpan ko muna para kumulo. Ito natin pansit. Kita nyo, inabsorb na yung liquid. Yung sabaw. So far naman, siguro dahil na rin sa experience natin sa pagluluto, kahit hindi ko na sinusukat yung tubig nito, tansyahan na lang sa tingin. Matatansya nyo na sa kung lagi na kayo nagluluto ng mga ganito. Yung nilalagay ko nga palang sabaw nito ay yung pinagpakuluan ko rin ng karne. Bago kumulo ang karne, tinatanggal ko yung ibabaw. Di ba may lumulutang doon? Na parang sabi nila dumi daw yun ng karne. Although hugas na hugas naman yun, pero di natin alam kung totoo nga yun. Tinatanggal ko yun. Tapos yung, kung tawagin sa amin sa Bicol, kaldo, ng mga lolo't lola ko nung panahon, yung pinagpakuluan ng karne. Kahit anong karne, baboy, baka, yun. Ano man na, kadalasan baboy, di pa pagpansit kasi baboy at manok ang nilalagay natin. So, pag pinakuluan nyo yon, tapos palamigin nyo yung tubig pag tanggal nyo ng karne. Tapos, pwedeng i-freezer. Kung hindi pa kayo magpapansit agad, i-conserve nyo. Ayan, i-off na natin ito. Luto ng pansit. Then, pag gusto nyo magpansit, meron kayong makukuha sa freezer na ready kaldo. Andun kasi yung lasa ng karne, kaya sumasarap ang pansit kapag ginamitan ng ganon. Kasi pag tubig lang, parang kulang sa lasa. Ang ganito, kahit ang sahog nyo hindi ganun karami na karne, lasang karne talaga pa rin. Tapos damihan nyo lang lagi ang gulay, healthy naman yan, wala namang problema sa gulay, kahit sobrang dami ilagay natin. Maraming carrots, isang buong repolyo yan. Yung repolyo hindi naman sobrang laki kasi ng repolyo yung ginamit ko rito. Tapos may paminta yan. Ayan, diba? Sarap na. Mga manok ko na itabi sa freezer. Tapos kasi yung buong manok na yun yung manok ko, ini-slice ko yung buo, diba? Tinatanggal ko yung pitso, ginagawa akong ano ba yung breaded, yung walang buto. Tapos yung may butong parte,
may mga laman pa rin nakadikit doon. Pwede yung i-freezer yun. Kung hindi pa kayo magluluto ng ganito. Pero pag magluluto na kayo, di pakuluan nyo na. Tapos gawin nyo na agad. Otherwise, i-freezer nyo. Tapos pag tinanggal nyo sa freezer, pakuluan nyo yung sabaw nun. Pwede nyo rin idagdag dun sa naitabi yung kaldo sa freezer. Kasi pag ang dami mong lulutuin, kailangan mo rin ng mas maraming sabaw, diba? Hindi sapat yung naitabi mo. Katulad nito, isang kawang pansit ito, oh. Marami ho talaga yan. Oh. Isang balot yan. Dumadami yan, yung bihon. Kaya, ayun, nagkasya yung tubig. Tama lang naman yung pagkaluto. Bon appetito! Siya nga pala, kung may toyo kayo, syempre maglalagay ng toyo sa pansit. Para din gumanda yung kulay. Kasi pag walang toyo, pale. Mas masarap, magandang tingnan pag may toyo at saka mas masarap. Inuuna ko muna lagyan ng toyo. Tapos pag kulang, yun na, mag-asin na kayo. Pero ang toyo muna ang priority ko. Para gumanda kulay at sumarap. Tapos aalat na rin syempre. Ito, wala na itong asin. Toyo lang nilagay ko dito. 3 ganitong toyo. Pag yung kakain ay natabangan, dagdagan niya uli ng toyo at paminta kung gusto niya rin ng maraming paminta. Pero yung ginalagay ko dito, tinikman ko kanina, okay na lahat. Perfect na, no problem na. Lagyan na lang ng kalamansi, lemon. Go na. Lafang. Here's the ready to eat pancit.